So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito po yung mga statement nga po ni Colonel Asierto na dinadawit niya nga po si Michael Yang. So, tulad nga po na sinabi ko nga po kanina, nakakapagtaka lang po kasi mga kababayan na ang report po kasi na Asierto, hindi naman po kasi si Duterte sa droga, kundi po yung best friend niya, na boyfriend niya, na si Michael Yang. Di ba? So, unang mga kababayan, no, tulad ng sinabi ko nga kanina, tira nyo to Teka lang. Ito. Ito yung mga ginawa ni Duterte sa kanya, no? Sabi dito. Oh. Ex-Cap Asiertos lead to G.I.J.O. slay not established, says Albayalde. Oh, yan Ito yung binibintang nila kay Asierto. Oh, so hindi lang po nakakaalam kung sino si Asierto. Si Asierto po kasi siya po yung siya po yung gumawa po ng intelligence report na sinasangkot po si Michael Yang sa droga. So ngayon, ang bintang ngayon ni Duterte, si Asierto po yung nagpatigok dito po kay G.I.J.O. na isa rin pong Koreano na sinasabi rin po na sangkot din po sa droga. Sabi dito, okay? Oh, the involvement dismissed Police Colonel Eduardo Asierto in the murder of Korean businessman G.I.J.O. was not established. Di ba, Philippine National Police, sabi ito, no? Yun nga lang, sinabi nung 5 years ago, no? Si Duterte pa presidente nito. Di ba? So, tingnan nyo to, Sabi dito, House panel cites Michael Yang in contempt over repeated failure to attend hearings. So, ngayon mga kababayan, ito yung nangyari po kahapon. So, sa dami po kasi na kinakasangkutan po ni Michael Yang, hindi pa rin po siya umaattend po ng hearing. So ngayon, paano mahuli si Michael Yang? Nasa Dubai. Nasa Dubai na. Oh, paano na? 'Di ba? At saka mga babae, no? So ito si Michael Yang, 'di ba? So kita naman, 'di ba? Proud na proud talaga sila, no? Michael Yang Bongo. Ay, Bongo! Walang iya. Lang yan to, no? So, continue pa natin. Sabi dito, no? Okay. Yang, economic advisor of former President Rodrigo Duterte, was being linked to corporations allegedly connected with Empire 99, a realty corporation, which owns the warehouse in Mexico, Pampanga, where the shabu was seized. Okay, so hindi lang po nakakaalam, si Michael Yang po kasi ano ba may-ari nung warehouse kung saan nga po nagkaroon po ng raid ng shabu. Di ba? His travel was May 12, 2024, Manila to Dubai. These travel's dates were never updated. We asked the immigration, the DOJ, the Interpol, if possible, and the PNP to be aware of the decision of this committee with regard to the contempt that we issued. No? So, yan mga kababayan. No? So, ngayon mga kababayan, ito. Tandaan nyo kung anong ginawa ni Digong dito kay Asierto. Nagbintangan na nagpatigok pa ng isang Korean, and then ito. Panoorin muna natin to, no? Sige. Ito yung sinabi nga po ni Asierto dun po sa congressional hearing. Sige. Sisimulan ko po ito dun sa December 31, 2004 kung saan ni-raid namin yung Shabu Laboratory sa Davao, sa Domoy. Nung panahon na yon, ang identified lang namin ay si Alan C. Kasi siya yung lagi nagpupunta sa laboratory. Si Johnson Chua, na identified na owner at financier, ay hindi namin nakikita na pumapasok sa laboratory. Pero yung bahay niya, alam namin kung saan, sa Davao City. Pero during that time, hindi namin siya kilala. Si Michael Yang naman ay hindi namin nakita during the surveillance sa Davao noong December 24. Nagsimula po kami mag-surveillance sa Domoy is ng late October. At nag-full-time kami ng full-time surveillance ng November hanggang December, hanggang sa dismantle namin siya. Si Michael Yang, talagang hindi siya nakita ron. Hindi namin siya nakita. Kasi ang participation ni Michael Yang during that time is siya ang sumalubong ng 2 container
ng mga equipment at chemicals na galing ng Pulyok Port sa Cotabato City. Siyang tumanggap, siyang nag-ayos, at siyang nag-atid sa iba-ibang lugar. Hinatid niya sa Cagayan de Oro at doon sa Domoy. Yan ang participation ni Michael Yang sa Davao Laboratory noong 2004. Noong April 2016, una kong So, taga lang, no? 2004, no? So, ito rin yung mga day na binabanggit din po ni ni Las Cañas. Ito rin po yun eh. Yung mga date na binabanggit ni Las Cañas, narinig o unang ni-report sa akin ng aking asset, si Michael Yang. Ipinakita sa akin ng aking asset yung picture ni Michael Yang, ni Duterte at ni Bongo sa loob ng eroplano. Yung pong nakikita nyo, yan po yung picture na pinakita niya sa akin. Ang sabi niya sa akin dito is si Michael Yang is laging kasama si then presidential candidate Duterte at si Bongo. Nung tinanong ko kung sino si Michael Yang, ang sabi niya, si Michael Yang ay kasama sa Davao Laboratory. Nung makuha ko yan, April 2016, hindi ko masyadong inintindi kasi eleksyon. Pinabayaan ko lang yung information na yon. Pero, at kasama dun sa impormasyon na binigay niya, is si Michael Yang ay kasama niya si Alan Lim lagi o alias Ayong. Silang dalawa ang patuloy na nagtatrabaho sa illegal na droga. At sinabi rin niya na si Alan Lim o si Li Wenqiong o Wen Li Chen ay involved sa na-dismantle na Cebu Laboratory sa Cavite noong 2003. So ang ginawa ko is kumuha ko ng ebidensya. Ang ebidensya, ang nakuha ko nung November 2016, alam na ni Chief De La Rosa during that time na si Michael Yang at Alan Lim ay may involvement sa droga. At ang sabi niya noon is imbestigahan mabuti, kumuha ng ebidensya. Actually, mga kababayan, interview report na ito, mga kababayan, para mas mapagtibay lalo ito, kailangan talaga ng more evidence. 'Di ba? So natural naman 'yon, 'di ba? So okay lang 'yon. Pero ang point dito kasi, mga kababayan, paano uusad itong intelligence report na 'to kung pinigilan na kaagad ni Duterte? Ang point kasi natin dito, malaman natin yung katotohanan. Well, ngayon, nasasangkot si Michael Yang po sa droga. So, talagang masasangkot din po si Digong dito. Kasi imbis na po na magpatuloy dapat yung investigasyon, makakuha ng mas malakas na ebidensya, bukod dito sa sabi nga po ni Asierto, pinigilan po ni Digong sa pamamagitan na pagbibintang na si Asierto po ay nagpatigok po ng isang Koreano, nagbenta ng AK-47 sa mga NPAs, at saka pati po kidnapping. Di ba? Yung pinakamalaking tanong kasi natin dito, mga kababayan, bakit sensitibo si Digong kay Michael Yang? Ayun yun eh. Bakit sensitibo masyado si Digong kay Michael Yang? No? Sige. So, naghanap na kami ng ebidensya. Nakuha namin ang court record ni Alan Lim o Wen Li Chen sa Cavite RTC. Ito yung desisyon ng kanyang kaso sa Cavite RTC. Na-dismiss ang kaso niya dahil for failure to observe Section 21 ng mga pulis. At ang presiding judge during that time ay yung NBI director ngayon na si Judge Jaime Santiago. At during sa validation na ginawa ko, inutusan ko si Captain Perote na maghanap ng tao na pwede pang mag-validate doon sa impormasyon na binigay sa amin ng asset. So noong August 10 to 12, bumiyahe kami ni Captain Lito Perote sa Davao City at kinausap namin nung isang informante para matanong kung anong involvement ni Michael Yang sa Davao Rig. Nakausap namin siya, pinakitahan namin siya ng mga pictures ng iba-ibang
litrato ng Chinese at during nung nire-review niya yung mga pictures, itinuro niya, isa sa mga itinuro niya ay si Michael Yang. Pero ang sabi niya, sir, yan si Dragon. Sabi ko, bakit Dragon ang tawag mo? Sir, may tattoo yan sa likod ng Dragon. Tapos, tinanong ko kung anong participation niya. Sabi niya, sir, yan ang kumuha o tumanggap ng 2 container galing Pulyok ng mga equipment at chemicals para doon sa Domoy at yung iba dinala sa Cagayan de Oro. Teka lang. May dragon, no? Meron ng dragong binabanggit. Okay. So, tandaan natin mga kababayan, yung dragon tattoo na yan, nasangkutin po yan si Pulong. Teka lang, hanapin ko. Naalala ko lang ngayon, no? Pulong Duterte. Pulong Duterte, dragon tattoo. Teka lang, real time to, ha? Ako si Pulong dito. Na-issue din po kasi si Pulong yan, eh. Ng dragon tattoo ni ano, eh. So, teka lang, sana ba yon ito? Ayan, ito. Galing sa Senate of the Philippines ito. Okay? So, pakita ko sa inyo, ha? Teka lang. Pakita ko sa inyo. Kita nyo mga kababayan, no? So, ibig sabihin pala, so, posible na magkasama sa sindikato si Pulong tsaka si Michael Yang. Ayan, no? Oh. Sabi dito, nakita nyo ba? Sabi dito. Oh. Teka lang. Nakita nyo ba? Okay. Sabi dito, okay. De Lima dares Paulo Duterte to show dragon tattoo on his back. Di ba? Opposition, Senator Leila De Lima has reiterated her challenge, no? To embattle presidential son Paulo Duterte to show his dragon tattoo on his back to dispel lingering accusations about alleged link to the illegal drug syndicates. Diyos ko! Oh, so si Michael Yang, may tattoo dragon sa likod, pati pala si Pulong. Kasi mga kababayan, hanggang ngayon, hindi pa rin po pinapakita ni Pulong yung likod niya. Kung meron ba siyang tato. Di ba? Yan eh. Actually kasi, inedit ko lang yung video, ngayon ko siya pinapanood ng maayos, tsaka pinapakinggan ng maayos. So, o nga no? So, ibig sabihin si Pulong, hanggang ngayon hindi pa rin napapakita ng tattoo sa likod, ibig sabihin sangkot din sa droga? Ayun ba yung punto doon? Ayun ba yung logic dito mga kababayan? Ay grabe no? I-continue natin, sige. Ayos to ah. Yung informant na yon na patuloy na maghanap ng impormasyon tungkol kay Michael Yang. So, bumalik kami ng Maynila. Pagbalik namin sa Maynila, by September tumawag yung asset sa amin o tinawagan nila dito yung asset namin para tanungin kung ano yung na-discover niya. Ang sabi niya, sir, si Michael Yang pala ay malapit kay Presidente Duterte Bongo. Nakakatakot naman yata itong pinagagawa ninyo. Sabi ko, huwag kang matakot, hindi makita susunugin. So talagang na-confirm na si Michael Yang ay talagang malapit kay Presidente at kay Bongo. So gumawa na ako ng report. Ibinigay ko ang report ko noong September 2017 sa director ng Drug Enforcement Group para ibigay kay Chief PNP De La Rosa. Pero ito yung panahon ng Marawi siege. Hindi niya na ibigay at siya ay na-relieve at ginawa siyang regional director ng ARM, ng BARD. So, ibinalik sa akin yung report. Hinawakan ko lang. Then, nung December 2017, nalaman ko na si Alan Lim ay iniimbestigahan din ng anti-kidnapping group dahil sa involvement sa kidnap o ransom ng mga Chinese sa mga Pogo. Ang report noon kay Alan Lim is alias Ayong. Kasi itong si Alan Lim, ang dami niyang pangalan. Si alias. Okay. So medyo mahaba na tayo mga kababayan, no? So putulin natin dito, no? So ngayon mga kababayan, no? Dahil nga po dito sa mga pinakita nga po ni Asherto. So ngayon, ang bawi ni Duterte, yung pinakita ko nga kanina.
'Di ba? Na pinatigok niya nga daw po ni Asierto si yung isang Koreano. And then mga kababayan, hindi pa natatapos doon. So, ito pa, no? May pagbabanta pa talaga si Duterte. Ito nakita ko to sa AP News. Okay? So, sabi sa AP News, talakayan natin. Tingnan nyo to ha, sabi dito, no? Okay. Duterte asked why critical ex-police officer still alive. Tingnan nyo ha, hindi ba grave threat ito? Harap-harapang grave threat ito on public. Ito mga kababayan, naging normal lang po ito sa mga Pilipino. So mga kababayan, dati pag si Digong po ay nagpapakita po ng grave threat, nagbabanta po ng buhay, tuwang-tuwa po yung mga Pilipino. Pero ngayon, natauhan po tayo dahil po sa pamumuno po ni PBBM na bilang isang presidente, unethical po ito. Ayan no, Duterte asked why critical ex-police officer still alive. Di ba? So, sino ba yan, di ba? President Rodrigo Duterte on Tuesday accused a dismissed police colonel who had publicly criticized him and his deadly anti-drug campaign of a criminal involvement and said he wanted to know why this former officer is still alive. Oh. Siya nga po ay si AP News ulit, the president mentioned Asierto while talking about his effort to combat corruption, including corrupt policemen. He also criticized and ridiculed opposition senator candidates running midterm election in May. O, di ba? Naging normal lang po yung ridiculed, naging normal lang po yung pambabastos ng panahon ni Digong. Oh, di ba? Oh. Alam niyo kung anong napaka-ironic dito? Di ba? Alam niyo kung anong napaka-ironic dito? Di ba pinag-uusapan dito ni Duterte noong 2019 regarding po sa mga koruptong po nga police. Yun naman putang ina ka. Ikaw naman pala isa sa mga pinakakurakot na presidente sa Pilipinas. Oh. Tapos sabi pa dito, no? Oh. Sabi pa ni Digong, ex-top Asierto committed high treason. Oh, di ba? Grabe si Digong, no? Oh. Albayalde statement day. Okay yan. Oh. Ito nga mga babae yung sinasabi ko, no? Na yung si GXU, di ba? Ito yung regarding po sa isa ring binibintang nila kay Asierto. Yung pagtigok nga po dito kay GXU, di ba? Okay, GXU was kidnapped allegedly by anti-drug officer, strangled to death inside Camp Crame, and was cremated remains reportedly flushed down in a toilet in 2016. Grabe, no? Ako ba? So, matindi talaga to. So yun mga kababayan, so yan po sa 800 po na nanonood ngayon. So hindi pa po nakakapag-like, balik na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replays. Kayo ba, naniniwala ba kayo dito sa mga binunyag ni Colonel Asierto? Kasi mga kababayan, kasi ang point kasi dito mga kababayan, di ba? Kung talagang totoo yung binunyag nila kay Colonel Asierto, bakit may halong pagbabanta ng buhay? Di ba? Kasi sabi ni Digong kanina, di ba? Bakit buhay pa yan? So, ibig sabihin nun, gusto mo talagang ipatigok yung tao. Di ba? So, kayo ba, nagulat ba kayo sa mga statement nito ni dating Colonel Asierto? So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, thank you mga kababayan. Dan kita na lang ulit tayo bukas sa susunod po na video at saka pa sa Team Replay. So, maraming salamat po yung lahat.